What's up guys? Welcome to IETB, iOS News and Update. So noong Tuesday nga guys ng madaling araw ay nilabas ni Apple itong iOS 17.5.1. So galing ako guys ng 17.5 na official version at ito nga yung file size sa akin. So meron tayong 269.9 MB. So para sa mga hindi po nakakaalam, emergency or minor update lang ito dahil sa mga bugs ng 17.5. So dito nga naka-indicate yung bug fix na inayos dito ni Apple, lalong-lalo na yung rare issue na yung photo and video ay nag-a-appear bigla sa recent album natin. So kung napanood nyo guys yung unang video ko sa iOS 17.5 Beta 4, ay pinakita ko doon yung old photo ko and video na bigla na lang lumitaw sa recent album ko. So ito nga pala guys yung build number ng iOS 17.5.1. So meron tayong 21F90. So sa mga nag-a-update ng bagong iOS, kaya sila nakaka-experience ng mabilis malobat minsan kasi hindi sila nakakapag-update ng iOS version nila. So dito guys, punta lang tayo sa App Store. Tapos, puntahan natin yung profile natin. So, dito sa profile natin guys, makikita nyo yung mga available updates. So, ang gagawin lang natin dito guys, ay i-refresh lang natin yan para makita natin yung mga available updates ng mga applications natin sa device natin. So, pwede tayong mag-update all or pwedeng piliin lang natin yung gusto nating i-update na application natin. So yun guys, mahalaga yan na mag-update kayo ng application every time na mag-update kayo ng bagong iOS dahil asahan nyo na meron pong bagong update ang mga app para sa compatibility ng bagong iOS. So ayan po yung isa sa sikreto para hindi mapabilis malobat yung device natin kapag naka-experience kayo ng battery draining issue sa bagong iOS. So sa performance guys, okay na okay yung performance nito. Makikita nyo naman na very responsive itong ating 17.5.1. So ayan, wala na rin pong delay sa keyboard na matagal nating ininda nung mga nakaraang iOS versions. And speaking of battery life, goods na goods po yung battery life nitong 17.5.1 compared sa 17.5. Kaya ulitin ko lang, kung nakaka-experience kayo ng mabilis malobat sa 17.5, etong 17.5.1, hindi kayo magsisisi dahil matagal siyang malobat talaga. So sa Geekbench naman, nakapag-run na ako ng Geekbench. So sa CPU benchmark, ito yung ating score. So yung May 23, ayan yung 5.1. And itong May 10, ito naman yung 17.5. So makikita nyo na sa single core and multi-core, mas mataas yung 17.5 compared sa 17.5.1. So sa GPU benchmark naman, ganun din. Mas mataas si 17.5 compared kay 17.5.1, pero konti lang naman yung difference and hindi nyo rin yan ma-realize or mapapansin kapag ginagamit nyo na yung device nyo. So yun guys, since wala siyang masyadong bagong feature, pag-usapan na lang natin kung kailan yung possible na release date ng bagong iOS beta or possible baka yung first beta na ng iOS 18. So ang possible release date, ito guys possible lang to, hindi siya sigurado, pero baka ang possible release date ng iOS 18 beta 1 ay itong first week or second week ng June. So, ayan guys, yung possibility lang naman. So, hindi tayo sigurado kasi pwedeng i-delay ni Apple or pwedeng mas mapaaga. Basta, etong June na to guys, abangan nyo dahil lalabas na po ang iOS 18 Beta 1. So, yun guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. For more iOS contents and iPhone tips, follow me here.